Dito sa bansa, hindi na lamang traffic at siksikan sa kalsadang pinoproblema ng mga motorista. Nariyan ang mataas na multa kapag ikaw ay may violation at walang tigil na pagtaas din ng presyo ng gasolina. Lalo na sa mga sasakyang parang humihigop ng sabaw kapag pinapaandar. Ano pa nga bang magiging laban mo sa pang-araw-araw na makikibaka kung dyan pa lang ay namumroblema ka na? Dagdagan pa yan ng mga kamote rider na parang pagmamayari nila ang buong kalsada kung makahataw. Oops, mukhang dramahan ng kalalabasan kapag pinagpatuloy pa, kaya mai-divert na nga sa magandang balita. Dahil sa video na ito ay magiging maluwag na rin siguro tayo sa pagkakataong ito. Dahil ngayon taon sa wakas ay dumating na rin ang bagong modelo ng Mitsubishi dito sa bansa. Isang bagong SUV ng brand na hinihintay ng marami at yan ang tatalakayin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede maklik sa subscribe button pati na ang notification bell para naman lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Dumating na sa Philippine market ang isa sa pinakaaabangang modelo dito sa bansa na nagmula sa Japanese car automaker na Mitsubishi, ang X-Force 2024 model. Isang bagong modelo ng brand na magpaparanas sa marami ng panibagong antas ng teknolohiya mula sa pagiging advance at moderno nito. Kakaibang isang ito kung ikukumpara sa ibang mga modelo ng brand. Sa external design pa lang ay napaka-moderno na. Isa itong subcompact crossover SUV ng brand na magagamit natin sa pang-araw-araw, sa syudad, sa probinsya, malulubak, mapuputik, mababato at matutubig na lugar. Yan ang kakayahan nito na siguradong magugustuhan mo. Ito rin yung XFC concept model na inilabas ng brand noong nakaraang taon at ngayon ay maibibenta na sa merkado ng Pilipinas. Kahit dumarami na ang mga hybrid vehicle dito sa bansa dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina, ang modelong ito ay nananatili pa rin gumagamit ng natural na enerhiya na nanggagaling sa makina nito. Sa pagkakaroon ng natural petrol gasoline engine na may 1.5 liter na displacement capacity. Meron itong 4-cylinder 16-valve at dual overhead camshaft sa makina. Gaya ng mga normal vehicle o parang makina ng Mitsubishi Expander. Ang transmission type nitong bagong modelo ay naka-automatic CVT type na rin na gumagawa ng maximum output na 103 horsepower sa kada 6,000 RPM at 141 Nm ng torque naman sa kada 4,000 RPM. At kung itatanong nyo kung anong bilis nito, ay tiyak na halos kapantay lang din siguro yan ng Mitsubishi Expander na may 170 km/h. Meron itong fuel tank capacity na 42 liters at kumukonsumo ng 20 to 24 km/L. Hindi pa yan ang tamang dami ng langis na kaya nitong tipirin dahil depende pa rin yan sa makakagamit. Dahil ayon na rin sa Mitsubishi Motors, isa daw ito sa pinakamatipid na klase sa kanilang mga modelo. Pagdating sa laki, meron itong sukat para sa tamang dami na kakasya sa loob nito na 5 tao at mga bagahe na hanggang sa 400 liters na cargo volume. Ang mga gulong nito ay may sukat na 225 by 50 or 18 at talagang nilakyan para mas maisabak sa mga terrain at matutubig na kalsada. Ang mga ilaw nitong modelo ay naka full LED type na rin dito sa headlamp at may kasamang daytime running light at ang rear tail lamp nito. Kakaiba ang presensyang ipinapakita nitong modelo. Parang nasa modernisasyon na nga tayo ng panahon ngayon na kung saan ay mala out of this world na rin ang buong disenyo nito. Meron itong mga built-in front fender cladding o mga fender arcs sa ibang term. Bukod pa riyan, ang ginamit na steering type sa modelong ito ay napaka-accessible. Mayroon na rin kasi itong mga control sa ilang mga sistemang makikita sa dashboard panel gaya ng audio sounds, phone connectivity, infotainment at ang iba para naman sa ibang mga features pa nito. Naka-power steering type pa nga lang na klase itong modelo. Medyo late pa sa ibang mga brand models na naka-electric power steering na klase na. Naka-rack and pinion naman ng steering gear type at di-adjustable din ang steering column. Pagdating naman sa suspensions and brake, ang 4 na gulong nito ay pare-pareho na ring naka-disc type. Naka-ventilated disc type sa front at ordinary disc naman para sa rear. Kung pagbabasehan ng safety sense ng brake procedure, mas malakas ang kapit at mas responsive ang mga naka-ventilated disc type. Mababawasan ang tsansang mabangga ka sa mga emergency braking kung sakali man. Ang front suspension na ginamit ay siguradong matitibay din.
Di naman siguro ipapahiya ng brand yan pagdating sa bagay na yan. Kasi pang off-road na rin ang klase na ito, kaya panigurado matitibay din na klase yan. Naka MacPherson strut ang front suspension habang torsion beam naman ang inilagay sa likod. Pagdating sa interior base, halos walang pinagkaiba mula nung una itong pinasilip sa publiko noong konsepto pa lang. Meron itong malalapad na klase ng upuan at para sa 3 tao sa likuran, na may kasamang center armrest na rin at 2 captain seats na para sa driver side at passenger sa harap na may kasama na ring lumbar support system. Foldable at de-adjustable at may kanya-kanyang headrest para makaka-relax ka talaga. Ang isa pa sa pinakamaganda dito mga kaibigan, ang mga upuan kasi nito ay mga naka-leather seat na rin. Hindi mainit sa balat kung sakali mang mabibila dito sa araw. Pagdating naman sa comfort riding, meron itong aircon system na may auto climate control system. Nilagyan din ng air quality control na naglilinis ng mga hangin na pumapasok sa loob nito, kasama ang mga air ventilator na labasan ng hangin mula sa harap at likod. Ay mas mabilis ding maipapakalat ang lamig sa loob nitong sasakyan. Bukod pa dyan, gamit sa mahabang biyahe, may sari-sarili ring mga bottle and cup holder ang bawat upuan nito. Meron accessories, power outlet at USB port na pwedeng pagsaksakan at pag-chargean ng mga gadget na lobat. Merong power window sa front at may kasama ring rear reading lamp para may ilaw pa rin sa likuran. At mayroong trunk lid light sa rear compartment space din nito para naman makita pa rin ang mga bagahe sa likuran kung may kukunin kang importanteng gamit. At pagdating naman sa entertainment, meron itong makikitang malaking monitor screen na may kasamang Apple CarPlay at Android Auto. At touchscreen na mas kukumpleto pa sa bawat biyahe mo. Sinamahan na magandang audio sound sa pamamagitan ng 5 mga speaker nito. Meron itong voice control system na mas magpapadali pa sa buong aktibidad sa loob nitong sasakyan. Kakaiba rin ang instrument meter panel gauge nitong sasakyan. Nakadesign para mas madaling maunawaan ng kahit na sinong gagamit nito. Para na lamang kasi itong TV screen na lumalabas ang lahat ng mga impormasyon, notifikasyon tungkol sa pagpapagana dito. Kasama ang ilang mga indicators, signal o sign, gaya ng engine check warning, milyahe, bilis, fuel gauge at marami pa ay makikita mo rin sa buong instrument meter panel gauge nito. Meron itong 4 na driving mode system na makikita mo rin dito. Ito ay nakadepende sa mga kalsadang dadaanan mo kung paano mapapagana. Gaya ng normal mode, para ito magamit sa city ride. Merong tinatawag na wet mode na para naman sa matutubig o basang kalsada. Upang sa ganun ay maisaayon ang pagtakbo ng sasakyan depende sa dadaanan mo. Nilagyan din ito ng pangatlong driving mode na tinatawag na gravel para naman sa mababato, malulubak na klase. At ang panguli ay ang tinatawag na mud mode. Sa oras na may dadaan mo naman ito sa mapuputik na lugar o kahit saang lupain man. Talagang napaka-futuristic na rin. At speaking sa futuristic mga kaibigan, ito na yata ang bagong modelo ng brand na mas marami ang safety features. Unang-una, meron itong kasamang tire pressure monitoring na malalaman mo kung dapat bang dagdagan ang hangin ng mga gulong nito o kulang na ba ito bago mapatakbo ng mabilis. Pangalawa, meron din itong speed sensing door lock na automatic na nagsasara at naglalak ang mga pintuan sa oras na mabit nito ang bilis na 20 km/h. At kasama rin sa safety features nito ang hill start assist control system na para naman sa mga paahon na safety features. Lalo na kung gagamitin mo ito sa Tagaytay o Baguio ay mapapakinabangan mo talaga ang sistemang ito. Meron din itong mga parking assistant na safety features para sa ligtas at maayos na pagpapark, kaya ng front and rear parking sensor na may kasamang rear camera. At para naman sa off-road ride, sinamahan din ito ng tinatawag na traction control system na nagsasaayos ng bawat ikot ng gulong sa front and rear. Dahil dito ay walang tendensing madulas o madisgrasya o makrash itong sasakyan sa mga hindi pantay-pantay na daanan. Sinamahan pa ito ng Vehicle Stability Control System
para ma-maintain ng maayos ang maneuverability kahit sa anong klase ng kalsada pa, kasama ang ilang mga basic at mga particular safety features nito gaya ng mga seatbelt at airbag sa passenger at driver seats. Bukod pa dyan, nilagyan din daw ito ng AYC o tinatawag na Active Yaw Control System. Isa sa aim nitong features ay para mas ma-improve ang pagiging responsive nito sa oras na mga hindi inaasahang pangyayari. Nilagyan ito ng emergency braking at feed forward control para sa karagdagang advanced safety features nitong bagong modelo. Bukod pa dyan, hindi rin nawala sa modelong ito ang crash sensor, ang front and side impact beams para hindi lubos na mapuruhan kung magkakaroon man ng matinding banggaan. Sinamahan pa ito ng anti-lock braking system o ABS at isang EVD o electronic brake distributor at brake assist na para sa pagpapatibay at pagpapalakas na rin ng kapit ng brake upang mas maisaayos ang pagpipreno. Bukod sa safety measure, nilagyan din ito ng security features para hindi basta-bastang makarnap o manakaw ng kahit na sino man. Gaya ng engine immobilizer system na nag-iingat sa sasakyan upang hindi basta-bastang mapagana ang makina nito kahit gamitan pa ng electrical procedure. Meron din itong tinatawag na power door lock at central locking. Kahit gamitan ng anumang tools para mabuksan ang mga pintuan nito ay hindi gagana dahil sa mga features na ito. Kasama dyan ng anti-theft alarm na nag-iingay kapag nasagi ito at anti-theft device system naman na mas kukumpleto pa para mas madaling matrace ang sasakyan kung saan man ito dadalhin. At para sa dimension, ito ay may kabuang haba na 439 cm at may lapad na 181 cm. May taas itong sasakyan na 166 cm at wheelbase size na 265 cm. Kayang upuan ng hanggang sa 5 katao na may komportabling seating arrangement. At ang 5 pintuan nito ay nagbibigay ng mas madaling pag-access kung ikaw man ay papasok at lalabas nitong sasakyan. Itong Mitsubishi X-Force 2024 model ay official nang inilaunch dito sa bansa at sa mga susunod na buwan ay siguradong makikita nyo na ito sa kada kasa o dealership ng Mitsubishi na may kabuang presyo na 1,550,000 pesos sa kasalukuyan. So hanggang dito na naman po siguro natin video ngayon. Kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, pwedeng pa-comment ng inyong opinion sa baba pagkatapos ng video na ito at pa-click na rin ng like button mga kaibigan para ma-recommend pa sa ilang nating mga kababayan. Bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Yung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update na palagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Oblis Collection. Thank you!